Magandang hapon. Ako po si Doc Daniel Manalili, isa pong orthopedic surgeon at ang inyong makakasama ngayong hapon para sa bagong episode natin dito sa programang QMC Buto Sigla. Ang magiging topic natin ngayong episode ay tungkol sa osteomyelitis o isang tinatawag natin bone infection. Ano nga ba ang osteomyelitis? Himayin natin ang salita na yon. So, ang unang part ng root word na yon ay osteon, o ibig sabihin nun ay bone. Pangalawang root word naman mula dun sa osteomyelitis ay myelo, o ibig sabihin nun ay bone marrow. Ang huling part naman ng root word ng osteomyelitis ay yung itis na part. Ang ibig sabihin ng itis na yon ay inflammation. So, pag ipagdudugtong natin yung tatlong root words na yon, bone, bone marrow, at inflammation, so ito ay isang inflammation ng buto. Paano nga ba natin nakukuha ang osteomyelitis? Una, hematogenous. Ano ba ibig sabihin ng hematogenous? Ang microorganism, pwedeng maging bacteria ito, ay mula sa dugo. So kung meron tayong infection, systemic infection, meron tayong pneumonia, meron tayong infection sa ngipin, meron bacteria na maaaring pumasok sa mga dugo natin na pwedeng umikot ng katawan. Pag itong dugo na ito na merong bacteria, may cell ng bacteria na umikot sa katawan, pwede po yan maiwan or maging stuck siya dun pag dumaloy siya dun sa buto. Pag ang buto paulit-ulit na nagkakaroon ng pagdaloy na dugo na meron microorganism or bacteria, maaring mamuhay doon ang microorganism or bacteria at dahan-dahan niyang kakainin ng buto. So, ito na nga po ang pwedeng maging simula ng osteomyelitis. So, pangalawa, paano nga ba natin nakukuha ang osteomyelitis? Pwedeng mula sa indirect inoculation or ibig sabihin nun, makukuha natin yung infection mula sa mga karatig na pwedeng maging tissues or laman na merong infection na pwede rin pong mahawa ang buto doon. So, ang mga pasyenteng merong mga ganitong causes, maaari yan mula dun sa mga pasyenteng nagkaroon ng merong diabetic neuropathy. So, ang diabetic neuropathy, sila yung mga pasyenteng nagkakaroon sila ng ulcer or yung sugat na hindi gumagaling. Ang mga pasyente kasi na merong diabetes, nababawasan sila ng mga sensation or namamanhid-manhid yung mga dulo ng mga kamay nila, mga daliri. Ang tawag natin dito yung protective sensation. Pag meron kang diabetic neuropathy, nawawala yung protective sensation mo. Ang ibig sabihin nun, hindi mo napapansin kung meron na nga bang sugat yung kamay mo or yung paa mo. Pag hindi mo napapansin na meron kang sugat, yung sugat na yun, lumalaki, hanggang dun sa hulihan, kung kailan mo napansin na meron ka ng sugat, medyo advanced na siya or talagang medyo malaki na yung infection na to the point na pwede rin siyang lumalim at ma-infect na rin yung buto. At dito rin po tayo nagkakaroon ng osteomyelitis. Pangalawang part dun sa pwedeng magkaroon sa indirect inoculation, pwedeng mula sa implant surgery. Kung sakali ang implant surgery or pag meron kang fracture at kinakailangan operahan at lagyan ng buto, maaari po kasing magkaroon din sila ng infection or madumikit ang bacteria sa implant. Pag nangyari po yun, pwede po talagang mag-i-infect niya ang buto. So, another cause for osteomyelitis. Another reason, pwede rin tayong magkaroon ng osteomyelitis from indirect inoculation is kung ang fracture natin, kung meron, halimbawa, na-disgrasya tayo. Pag na-disgrasya ang isang pasyente, pwede po siyang makasustain ng fracture. Ang fracture na yon, pag lumabas yung buto sa katawan or nagkaroon ng break ng skin, na-expose ang bone sa outside environment, ang outside environment, very, very, ano po yan,
Maraming bacteria yan. Kahit sa balat po natin, meron na pong namumuhay na normal flora na bacteria. So kung ang buto lumabas ng katawan, naging in contact with the skin, or na-expose sa labas, halimbawa sa pavement o kahit ano pong daan or pwedeng sa lupa, ito na po talagang pwedeng maging cause ng osteomyelitis. Since yung bacteria na yun, pwedeng manuot na yun dun sa buto, mag-proliferate, magparami, at mag-cause na ng infection ng bone. Ang isa pang reason or isa pang pwedeng maging dahilan paano ba natin nakukuha ang osteomyelitis ay kung may indirect inoculation, meron naman direct inoculation. So kadalasan, ang direct inoculation naman ay kung kailan po tayo natutusok. Halos kadalasan nakukuha rin ito or mga na-experience din ito ng mga pasyenteng may diabetic neuropathy. Kasi nga po, hindi po nila nalalaman na meron nga na nagmamanhid na po yung paa nila. Kadalasan, nakakaapak din sila ng mga pako or kung anumang bagay na marumi na pwedeng tumusok sa balat at direktang maging in contact or talagang pwede rin po talaga na magdugtong or pwede pong tumama yung maruming bagay na ito direct dun sa bone. So pag nagkaroon po tayo ng ganon, meron tayong direct inoculation, nasiseed or parang nilalagay natin yung bacteria agad malapit sa buto or kung hindi, direkta po sa buto kung ito'y nabutas. So ito po yung mga pwedeng paraan na magkaroon tayo ng ng osteomyelitis. So una, hematogenous, pag meron po tayong sakit na systemic. Pangalawa, indirect. Yung indirect po, yung mga karatig na tissues, may infection na. At yung pangatlo, direct inoculation o yung organism na yung bacteria po, diretso po or talagang natusok po dun sa buto. So, those are the reasons kaya po tayo maaaring magkaroon ng osteomyelitis. Sino nga ba ang at risk sa osteomyelitis? Usually, ang mga at risk for osteomyelitis, nasa spectrum yan eh. Nasa magkabilang dulo ng spectrum. Pwedeng ang mga bata or pwede yung mga matatanda naman. Sila yung mga kadalasan nagkakaroon sila ng infection through hematogenous, yung napag-usapan natin kanina na meron systemic infection. Kasi kung may infection ka sa blood, pwedeng umikot siya at pwedeng mamuhay yung bacteria. Bakit nga ba ang both ends or dun sa magkabilang spectrum, ang mga bata at mga matatanda? Sila po kasi yung mga medyo may hina pa ang immune system. Kaya hindi po sila nakaka-mount ng defense mechanism. Or kung meron man silang defense mechanism, ito po'y mahina na nahihirapan na yung katawan kontrolin ang ongoing infection po doon or yung ongoing systemic infection. So simula pa lang, yung systemic infection hindi na nakokontrol ng katawan, therefore nagkakaroon siya ng pamumunga or nasiseed po yung bacterial cell dun sa buto. So, sino pa ba ang at risk pagkakaroon ng mga osteomyelitis? Ang pwede pong magkaroon ay mga immunocompromise o yung merong pong sakit na talagang pinapahina ang immune system. Pareho pong prinsipyo ng infection ng matatanda at mga bata. Mahina po ang immune system para puksain ang mga umiikot na bacteria na ito. Pangatlo, at risk po, tulad ng paulit-ulit natin na i-discuss, ang mga pasyente pong may diabetes. Ang pasyente pong may mga diabetes, bukod po dun sa wala na nga pong protective sensation, ang pathophysiology nila or ang problema kasi sa mga diabetes, meron din po nagkakaroon sila ng paglalapot ng dugo. So, pag ang dugo lumapot, ito'y umiikot ng katawan ng mas mabagal. Pag umiikot ang dugo ng mas mabagal,
meron po kasi silang more chance na magkaroon sila ng seed or magkaroon or mag-iwan ng bacteria na mula dun sa systemic infection na yon. So, yun po yung mga pwedeng maging consequences ng pagkakaroon ng diabetes. So, mas mataas yung propensity nyo po magkaroon ng osteomyelitis. At pangalawa, pag ang mga diabetes po nagkakaroon ng sugat, impaired ang healing nila. Dahil nga po, mabagal ang pag-ikot ng dugo, hindi nakakapunta ang immune system para mag-mount ng defense against those infection. Kaya mabagal ang healing process or pwede nga to the point na hindi talaga siya totally mag-heal at mag-progress po to an infection, full-blown infection. So, kasama na rin po dito ang paggaling sa buto. Medyo compromise po ang paggaling ng buto ng mga pasyenteng may diabetes din po. Ang isa pang mga at risk pagkakaroon ng osteomyelitis ay yung mga chronic smokers o yung mga naninigarilyo. Bakit nga ba? Ano ba ang ginagawa ng sigarilyo? Ang sigarilyo po kasi, nakakakos po yan ng peripheral vascular disease. Ano ba ang peripheral vascular disease? Ito ay yung pagsikip ng daanan ng dugo o yung daluyan ng dugo at pag sumisikip po ang daluyan ng dugo, same principle po ng merong diabetes, bumabagal ang pag-ikot ng dugo, nagkakaroon ng more chance po maiwan ang bacteria at mag-infect, at pinapabagal ang pag-heal po ng katawan. So, all these factors, immune compromise, bata, matanda, smoker. Yan po ang mga kadalasang risk factors sa pagkakaroon ng osteomyelitis. So sa ngayon pa lang, suggest ko, iwas na po tayo sa paninigarilyo at control natin ang sugar kung may diabetes, or still, prevention is better than cure. Huwag po tayo magkaroon ng diabetes. Bantayan po natin ang ating mga kinakain. Ano ba ang mga sintomas ng osteomyelitis? Unang-una, kaya nga po siya inflammation, meron po siyang pamamaga. Meron din po siyang init. Kasi nga po namamaga, mainit, ongoing infection. May mapapansin din po natin na ito'y masakit at ito'y mapula, at since systemic infection, posibleng manggaling doon, pwede po ang pasyente magpakita ng symptoms of fever din. So, yan po yung mga kailangan po natin bantayan na symptoms of osteomyelitis. Ngunit, maaari pong yung pasyente natin, hindi nila ma-present or hindi nila mapakita yung mga karaniwang sintomas na ito, or pwede nga din po na bilang characteristic na ng Pinoy, matiisin tayo, no? So, tinitiis natin kahit alam na po natin merong symptoms na yon hanggang mag-present na siya ng mas malala pa. So, payo ko sa inyo, magpakonsulta tayo ng mas maaga. Paano nga ba natin nadadiagnose ang osteomyelitis o bone infection? Maaari pag nagpakonsulta ka, ang inyong doktor ay mag-request ng mga blood test. Mga blood test na ito, pwedeng CBC, pwede rin ESR, or iba pa. Mababanggit na po sa inyo yan ng inyong doktor. Yung mga ganitong karaniwang blood test, ito'y nagbibigay ng clue sa isang doktor kung meron nga po ba tayong infection, ongoing infection. So, pag yung mga parameters na po, pag ang mga parameters na ito ay matataas, pwede po natin pagsuspetsahan na meron nga pong infection sa katawan. Although hindi nito talaga directly na sinasabi na meron kayong osteomyelitis, ito ay paraan lamang para sabihin na meron tayong ongoing infection. So, pwede rin po tayo mag-request ng X-ray. Bukod sa X-ray, pwedeng CT scan or pwede rin MRI. Ano ba ang makikita natin sa mga images na ito, imaging? So, sa X-ray or CT scan, maaari natin makita na meron ng pagbabago sa buto. Lalo-lalo na kung meron ng halos
lagpas 2 weeks na ang suspetsa na meron tayong infection. Kasi it takes almost or more than 2 weeks para magkaroon na tayo ng changes sa buto na makikita sa x-ray. So, pag meron na tayong changes or meron ng erosions or meron ng pagkasira ng buto sa x-ray, pwede na po natin ma-diagnose talaga na meron po talagang osteomyelitis ang patient na ito. Tapos, meron din pong sugat na hindi gumagaling sa part na yon. So, ito na po yung mga constitutional signs and symptoms aside from ancillary test. Ang CT scan, ito ay parang x-ray lang din po para lang magkaroon tayo ng mas magandang image of the bone quality. Kasi kung meron pagkasira na ng buto, na pwede po kasi yung buto na yun naliligo na sa nana or dun sa infection na from the bacteria. Ini-erode niya or parang kinakain na dahan-dahan, pinaparupok niya hanggang maagnas na po yung buto. Yan na po ang pwedeng makita natin sa CT scan at saka sa X-ray. MRI naman po, makikita natin doon kung meron nga pong pamumuo na ng nana na ito or ng purulent discharge surrounding the bone. Those are some tests na pwedeng talagang makatulong sa isang doktor para ma-diagnose ang pasyente to have an osteomyelitis. So, na-diagnose na po natin. Nakita natin na meron na nga pong naagnas na buto dun sa x-ray. Paano nga ba natin iti-treat? Siyempre, ayaw naman natin na meron tayong infection at ayaw naman natin na merong sugat na hindi gumagaling. Kailangan natin ma-classify kung anong klase bang osteomyelitis ito. So, yung osteomyelitis na ito, pwede kasi po yan na maaga pa lang or tinatawag natin acute. After po ng 2 weeks, pwede na po natin siyang tawaging subacute. At pag more than 4 to 6 weeks na, pwede na rin po talaga natin siyang ma-diagnose na chronic naman o chronic osteomyelitis. Tulad ng nasabi ko, pag ang buto sa x-ray, hindi pa natin nasususpetsa na meron pag-erode ng buto or pagkain ng nana doon, pwede po natin ma-assume or pagsuspetsahan na acute osteomyelitis ito. So, natitreat ito karaniwan with antibiotics. So, ang antibiotics na ito, pwede pong binibigay sa iniinom kadalasan. Ngunit, kung ang infection ay tumagal na ng 2 weeks, tapos meron na rin po tayong nakikitang findings sa x-ray, pwede na po natin siyang i-assume na pwede na po itong subacute or pwede na po talaga papunta na sa chronic osteomyelitis. Kadalasan, pag meron na po talagang bone involvement, hindi na po ito kaya ng antibiotics lamang. Kadalasan, meron na po tayong kailangan intervention para doon. So, dito na po pumapasok kami bilang orthopedic surgeons. So, ang gagawin po namin or kadalasan po para ma-treat ang patients with osteomyelitis, kailangan na po natin ng operation. Kailangan natin operahan yung part ng katawan na mukhang infected po. Kailangan natin tanggalin lahat ng infection. Pwedeng maging isang operation lang to or pwedeng several. It really depends dun sa magiging condition na ng buto, ng laman, para talagang ma-totally treat natin yung osteomyelitis. Bukod pa sa surgery, kailangan din natin ng antibiotics. Kadalasan, ang mga antibiotics na ito ay medyo malalakas na rin po. Kasi ang buto, medyo resistant din talaga po yan. So, medyo kailangan po talaga natin na matagal na gamutan. Since buto po kasi, medyo matagal po kasi maka-absorb yan ng antibiotics. So, it would really take a long time. Average po natin ng antibiotic therapy after the surgery or even after the during the surgery is an average of 6 weeks po na
pinapadaan sa suwero na antibiotics. So, medyo maselan po ang pag-treat sa patient natin na meron osteomyelitis, especially kung chronic siya, no? So, ulitin natin ha. So, ano ba ang mga pwedeng treatment? So, pag maaga pa, pwede natin siyang bigyan ng antibiotics. Pag suspecha natin ay more than 2 weeks na siya or longer, doon na natin kailangan, it's more prudent to do some surgery to remove the infection. Kailangan natin tanggalin yung infection or yung at saka yung mga patay na buto na may maraming nana at magbigay ng antibiotics. Sa operation, kadalasan po, binabiopsy po din natin yung mga laman para makita po natin kung ano po talaga ito. Yung biopsy na yon, pinapakita po na ang significance po ng biopsy na yon at culture studies is para masigurado natin kung ano nga po ba yung microorganism na yun, yung specific na microorganism na yon. So, pag yung maliit na laman na yon, karaniwan, dadalhin yun sa laboratory, ipapatubuin kung anong mang bacteria makita doon. At kung nalaman kung ano ba yung bacteria na yon, usually it takes 3 to 5 days bago makita kung anong klaseng bacteria yon. Bibigyan natin yung patient ng angkop na antibiotics na very sensitive para dun sa microorganism na yun. Para magiging direct talaga po tayo sa pag-a-address kung anong klaseng bacteria yon at talagang malinis po natin yung part na yun. Paano nga ba nga natin maiiwasan ng osteomyelitis? Unang-una, kailangan natin magkaroon ng good hygiene. So, kailangan, subukan natin malinis ang balat, maligo araw-araw, at mga patient nga po na, I cannot emphasize this enough, yung mga patient na may diabetes, na nagpe-present na ng diabetic neuropathy, regularly nyo po i-check yung extremities niyo. Lalong-lalo na po ang paa. Kasi nga po nawawala yung protective sensation, nakakaligtaan natin ng merong sugat or kung meron mang sugat na nag-develop na, nakahayaan po natin. Huwag po sana ganon. So, maaga pa lang, maliit pa lang ang sugat, magkonsulta na po tayo para alam po natin ang tama pong gagawin. Kasi nga po, kaya po talaga natin siyang ma-prevent. Kung hindi man ma-prevent, ma-treat natin siya early. Ngunit, paano nga ba? Ano ba yung mga karaniwang complications ng osteomyelitis? Kung hindi natin siya naagapan ng maaga, ano ba yung magiging complications nito? So, yung mga magiging complications nito ay sadyang malubha na talaga. Unang-una, pag ang infection intractable na or talagang hindi na po makontrol with several surgeries or talagang very extensive na or talagang malaking parte na talaga ng katawan ang nabubulok or nagkakaroon ng osteomyelitis. Ang karaniwan nung po nangyayari, pwede na rin po talagang maputulan ng extremity yung patient na yun. So, yun po yung isa pong complication ng untreated osteomyelitis. Pwede rin pong isa pong malubhang complication ay sepsis. Ano ba ang sepsis? Ito po ay infection sa dugo na sobrang taas na ng infection sa dugo ay talagang nanganganib na ang buhay ng pasyente. Maaari po siyang bawian ng buhay pag masyado na pong mataas yung bacterial count sa dugo ng patient at talagang magkaroon na po siya ng infection at hindi na makamount ng immune system ang patient, maaari na po siyang bawian ng buhay. At dito po ay nagtatapos ng aking maikling presentation tungkol sa osteomyelitis. Sana po ay may natutunan po kayo kahit konti para dun sa ating episode ngayong hapon. Still, I want to really emphasize, prevention is still better than cure. Pag kayo po ay may nararamdaman,
yung mga sintomas na sinabi natin, kung ano po yung mga risk factors na napag-usapan natin, huwag po mag-atubili na magkonsulta po sa atin. Ang orthopedic surgery OPD po ay bukas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. So, pag kayo po may nararamdaman, magpakonsulta na po. Huwag na po nating hintayin lumala. So, still, prevention is better than cure. Muli, ako po si Doc Daniel Manalili at ako po ay nagpapasalamat para sa inyong panahon. Hangad lang po namin ang inyong malusog na buto at katawan. Salamat po.